Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong pahayag ng Pangulong Marcos Jr. na inaamin niya na nawalan na ng tiwala ang taong bayan sa kanyang administrasyon at ang gusto niyang legacy is bawiin, ibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Okay, update lang tayo sa fund drive ng Brave 14 plus 3 Marines. Sa GCash natin, meron na po tayong naipon na 50,000 pesos. Malapit na namang mag 100 plus. Sa total, nakapagpadala na tayo ng 630,000 pesos sa ating Brave Marine. So, siguro after 2 or 3 days, makabot ito ng 100 plus, yung nasa GCash, ipadala natin ulit sa kanila. So, sa mga gusto pang magpadala, non-stop po ang ating panawagan sa Brave 14 plus 3 0916 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan sa ating GCash. Okay, dito sa article published by ABS-CBN, Marcos on his legacy. Sabi niya, I hope we put faith of people back in government. President Marcos Jr. on Friday said he hopes his administration would leave a legacy of restoring the public's trust in government. Sabi niya, legacy? I just hope we put the faith of people back in government and that we now have a government that people can depend on, people can trust, that people can talk. Marcos told reporters when asked about what legacy he hopes to leave behind in 2 years. Sabi niya, instead of having the government telling you, these are the things you do, I hope that we have started a listening government. When we actually listen to people, we don't tell people what to do. Hanggang salita ka lang po. Puro salita ang presidente natin. Anyway, kung ang pakinggan natin yung ICC ng Malacanang, kilala nyo na yun, yung impactang CC. The best president daw ito. Di sige. Wala tayong magawa kung yun ang pananaw ng ICC ng Malacanang, the best president. Salamat po. At meron tayong Marcos said he has started to do this by increasing his engagement. Hindi po makukuha ang tiwala ng taong bayan sa inyo lang engagement. Kaya makikita mo yung napakahina ng leadership itong presidenteng ito. Wala siyang reality on the ground. Porque mayaman kasi hindi niya naranasan maghirap. Naranasan ba ng presidenteng mabaha? Hindi. Ako, naranasan ko. Naranasan ba ng presidente yung nagutom, yung kumain ng walang makain sa isang araw? Hindi. Ako, naranasan ko. Naranasan ba niyang maghirap sa bundok? Hindi. Kaya, hindi siya makarelate sa taong bayan. Kaya, hanggang salita lang siya. Engagement. He has started to do this by increasing his engagement with LGUs. His administration has also devolved funding through local government support fund which allows local government to have more input. Are you sure na yung mga pundong iyan ginagamit ng mga local executives para makaabot sa taong bayan? I doubt so. What else? Sabi niya, the local government knows the situation. Yes. But how committed? Itong mga LGUs na ito, mga mayors, gumastos ng malaki Fuera de los Buenos, Example, Mayor Magalong sa Baguio. Hindi yan gumagastos. Nung una niyang pagtakbo, ayaw niya sanang tumakbong mayor dahil hindi naman siya politiko. General siya PMA. Integrity, loyalty,
courage. Ang mga tao ang nag-push sa kanya, sige na mayor, kami bahala, tumakbo ka. Tumakbo siya. Hindi siya gumastos ng kung ano-ano. Dahil wala siyang gastos malaki, wala siyang rason nga mangurakot. Kaya Baguio City, we have good governance. Ganon din sa Davao City. Yang dalawang siyudad ang palagi kong ini-example. Bakit walang kurakot sa Davao and Baguio? Dahil wala silang ginastos na nanalo sila na tunay yung pagmamahal ng taong bayan. Kaya yung mga LGUs na yan, binabagsakan nila ng pondo, maganda naman sana but I doubt kung ang mga pundong iyan ay nakakarating sa laylayan. Oh, sabi niya, no one should know more about their... Yeah, tama yan. Puro salita, ayoko na. This is what we are trying to do that I hope we will leave them. So, umalis si Tatay Digong natin sa kanyang pagkapangulo. Siya po yung highest, nakatanggap ng highest satisfaction rating. I think 81%. Walang presidenteng ganyan. Si Pangulong Noynoy Aquino mataas-taas din, nasa 60% o 60 plus. Mataas na rin yun. Kailang mas mataas si Tatay Digong. Itong administrasyon, di ba, negative na. Tapos sasabihin niya, iiwanan na natin ng legacy, ibalik ang tiwala. Yes, ibalik nyo ang tiwala. Kasi nawalan na ng tiwala. Ang minana nyong trust ng taong bayan sa gobyerno, 81%. Ginawa nyo ngayong negative. Ang tanong, kaya nyo bang ibalik ang tiwala ng taong bayan? Sana nga. Yung less than 2 years, I think 20 months na lang. Sana nga makagawa kayo ng maganda para maalala kayo ng taong bayan na like father, like son. Ako, kahit ganito nang nangyari itong Marcos Sr., ba't hindi maalis sa aking isipan yung malaking utang na loob ko sa Marcos Sr.? Hindi perfecto si Marcos Sr. May mga kapalpakan din. Kailang mas marami yung nagawa niyang maganda. Sayang, pagkakataon na ng Marcos Jr. para ibangon ang pangalan ng Marcos family. But sabi ni Senator Amy, sayang. Sinayang niyang aming pagkakataon. Aalis siya sa kanyang pwesto, I don't know what kind of president. Kung pakinggan natin yung ICC ng Malacanang, the best president kuno. Huwag nyo kaming lukuhin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para itong Talanding tribe makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano managid ang balay ni Auntie o nindot nagid nga tan-awon. Right. Ay, rusing. Nindot kaayo ang atop ni Auntie. Humanag yun ang iyang balay. So, humanag yun ang dingding, salog, og ang iyang sira-sira, bintana. So, kompleto na. Humanag yun ang balay ni Auntie. Umuwi na siya karon ani. Og karon, human naman ang balay ni Auntie og muna ni ang among ihatag sa iyaha nga kompleto kaldero, kalha og kutsara, plato og banig habol, kompleto og bugas, sudan. Managyod nindot na gyud kaayo ang balay ni Auntie. Oh. Og karon naghaling na pod si Auntie sa iyang kusina. So bitan-o na ni Auntie ang gipanghatag sa iya ha. So mo na ni tanan, baso, kutsara, luwag, kaldero, kalha, bitsin, asin og tinapa, bugas. Ang among nahatag ni Auntie kay nauman naman siya sa iyang balay, so kompleto among gihatag habol, banig.
nga nakatawag sa kuha. Oo. Ayaw sa naluyan ko. Pila na di ante mong edad ante? Chris adun man lang. 53 na ka. Oh. Oo, so si ante mo na ni siya gitabangan, 53 na ang iyang edad. So kompleto ang iyang gihatag ug nagpasalamat sa Ginoo. Salamat ante.